Ano-ano ang tingin nating lahat sa mapa ng mundo? At halos palagi, ang Pilipinas ay nasa gilid lang. Isang maliit na grupo ng mga pulo sa Asya. Hindi sentro ng kasaysayan. Hindi lugar ng mga dakilang sibilisasyon. Pero paano kung mali tayo? Paano kung ang mga ninuno nating Pilipino, bago pa man itayo ang mga piramide ng Ehipto, bago pa man maglayag si Columbus, bago pa man maitatag ang sinaunang Roma, ay naglalayag na sa karagatan ng buong mundo. Ngayon hahayaan nating ang agham, arkeolohiya at ang mga bakas ng kasaysayan na magsalita. At ang sasabihin nila ay magpapabago ng lahat ng alam mo tungkol sa iyong pinagmulan. Simulan natin sa pinakasimula. Mga 40,000 taon na ang nakalipas. Ang mundo ay ibang-iba sa ngayon. Ang antas ng dagat ay mas mababa ng halos 120 metro. Ang mga isla ng Pilipinas ay mas malalaki, mas magkakalapit, at ang Luzon, Mindanao at ang mga pulo ng Visayas ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng malawak na mga tulay ng lupa at mababaw na katubigan. Sa panahong iyon, lumabas ang mga arkeolohikal na ebidensya na nagpapakita ng presensya ng tao sa Pilipinas. Sa Callao Cave sa Cagayan Valley, Luzon, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga buto. Isang metatarsal o buto ng paa na nasubok sa uranium series dating at nagpakita ng edad na humigit kumulang 57,000 taon. Ito ang Homo luzonensis, isang natatanging species ng tao na umabot sa mga pulo ng Pilipinas nang walang tulong ng modernong teknolohiya. At sa pamamagitan ng dagat, pag-isipan mo iyon. 77,000 taon na ang nakalipas, may nilalang na humawak ng kahoy o bato bilang sagwan at tumawid sa dagat papunta sa Luzon. Hindi ito aksidente. Hindi sila nadala ng hangin o ng alon. Ito ay pagpili. Ito ay layag. Ngunit ang tunay na revolusyon ng paglalayag ng mga sinaunang Pilipino ay nagsimula ng mas malinaw sa panahon ng mga Austronesian, ang grupong lingwistiko at etnikong pinanggalingan ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. Mga 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalipas, mga 3,000 BCE, isang grupo ng mga tao mula sa timog silangang China, partikular sa rehiyon ng Taiwan, ay nagsimulang lumipat patimog. Ang mga dalubhasang linguist, geneticist at arkeolohiko ay nagkakasundo ngayon. Ang mga Pilipino ay kabilang sa pinakamaagang alon ng Austronesian expansion. At ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing launchpad ng pinakamalaking maritime migration sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa mga pulo ng Pilipinas, ang mga Austronesian na manlalayag ay kumalat papuntang Borneo, Sulawesi, Maluku, at kalaunan ay umabot sa Madagascar, isang isla sa silangan ng Aprika, mga 150 taon na ang nakalipas. At sa kabila ng Pasipiko, sila ay umabot sa mga pulo ng Hawaii, New Zealand at maging sa Easter Island. Ang mga ninuno ng mga Pilipino ay naglayag ng libu-libong kilometro sa bukas na karagatan. Sa pamamagitan ng kahoy, ng bituin at ng karunungang ipinasa ng henerasyon sa henerasyon, bago pa man malaman ng Europa na may Pacific Ocean pala. At dito kailangan nating pag-usapan ang pinakakahangahangang sasakyan na lumabas sa kasaysayan ng agham pantao, ang balangay. Ang balangay mula siya hadimapatakarik, banana na mamamalima mula sa salitang barangay at permandahabarmalidong ay hindi lang isang bangka. Ito ay isang obra maestra ng inhinyeriya. Ang pinakamaagang natuklasang balangay ay natagpuan sa Butuan City, Agusan del Norte, noong 1976. Sa pamamagitan ng radiocarbon dating, ang ilan sa mga piraso ng kahoy ay nasubok na may edad na humigit kumulang 320 CE. Mahigit 1,700 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga mananaliksik ay naniniwala na ang teknolohiyang ito ay mas matanda pa, posibleng umabot sa 2,000 taon o higit pa. Ang balangay ay ginawa gamit ang isang prosesong tinatawag na lashed log construction. Isang paraan ng pagtatayo ng bangka na wala sa ibang kultura sa mundo. Sa halip na gamitin ang mga pako o metal, ang mga tabla ay pinagsama-sama gamit ang mga ukit at tali. Nagbibigay ng kakayahang mag-flex ang bangka laban sa mga alon ng karagatan na hindi masisira ng bagyo. At ang mga Pilipino ay hindi lang gumagawa ng isang uri ng balangay. Mayroon silang biray, vinta, paraw, lepa-lepa. Bawat isa ay dinisenyo para sa iba't ibang kondisyon ng dagat, iba't ibang kargamento, iba't ibang layunin. Ito ang mga Sea Kings, hindi mga barbaro, hindi mga primitibong mangingisda.
Mga inhinyero, nabigator at manlalayag na ang kaalaman sa dagat ay nagsimula ng libu-libong taon bago pa man natin ito naisulat. Kung natanggap mo na ang video na ito sa iyong feed, ibig sabihin ay interesado ka sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas. At kung ganon, tiyakin mong isubscribe na sa channel na ito dahil marami pa tayong ibubunyag na hindi mo mahahanap sa mga textbook. Ngayon may isang tanong na madalas itataas ng mga tao rito. Kung ang mga sinaunang Pilipino ay ganyan kahusay na manlalayag, bakit wala tayong mas maraming nakasulat na kasaysayan tungkol sa kanila? Ito ay isang napakahalagang katanungan at ang sagot ay nagpapakita ng isang nakakalungkot na katotohanan. Una, ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling sistema ng pagsulat. Ang baybayin. Ito ay isang abugida, isang sistema ng pagsulat na ginagamit ang mga pantig. Nakamag-anak ng mga sinaunang sistema ng pagsulat ng India at Timog Silangang Asya. Ang mga ulat ng mga unang Espanyol na dumating sa Pilipinas ay nagpapakita na halos lahat ng may sapat na gulang na Pilipino noong ika-16 na siglo ay marunong bumasa at sumulat ng baybayin. Ngunit ang karamihan sa mga dokumentong iyon ay nasulat sa mga dahon ng niyog, sa balat ng puno, sa mga materyales na hindi nakaligtas sa panahon at sa halumigmig ng tropikal na klima. Pangalawa, at ito ang mas masakit na katotohanan, marami sa mga nakaligtas na dokumento at kasulatan ng mga Pilipino ay sinunog o winasak ng mga Espanyol na misyonaryo noong panahon ng kolonisasyon na itinuturing ang mga ito bilang demonyo o pagsamba sa diablo. Kaya ang ating kasaysayan ay hindi wala. Ito ay ninakaw at sinunog. Pero bumalik tayo sa mga dagat. Dahil ang kwento ng mga sinaunang Pilipino bilang Sea Kings ay hindi lamang tungkol sa pagliit. Ito ay tungkol sa isang network ng kalakalan at kultura na sumasaklaw sa buong Asya. Ang mga arkeolohikal na natuklasan sa Butuan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng malawakang kalakalan ng internasyonal. Natagpuan doon ang mga piraso ng seladon na porselana mula sa China na may edad na mula ika-9 hanggang ika-13 siglo. Natagpuan ang mga baso ng salamin mula sa Timog Silangang Asya. Ginto, mga alahas, mga sandata, at hindi lang Butuan. Sa Laguna noong 1989, natuklasan ng isang manggagawa sa gilid ng Lumbang River ang isang tansong plato na may nakaukit na salita. Ito ay ang Laguna Copper Plate Inscription, ang pinakamatandang kilalang dokumento na may nakasulat na petsa sa kasaysayan ng Pilipinas na may petsang 900 CE. Ang nilalaman? Ito ay isang dokumento ng pagpapatawad ng utang. Ngunit ang wika ay isang kapwa-halo ng sinaunang Malay, Sanskrit at lumang Tagalog. Nagpapatunay na ang Luzon noong ika-10 siglo ay bahagi ng isang kosmopolitan, multilingual at konektadong daigdig ng kalakalan at kultura na umaabot sa India at sa Malay world. Hindi sila mga naka-isolate na tribong naghihintay na matuklasan. Sila ay mga kalahok sa isang pandaigdigang sistema ng ekonomiya at kultura. Daan-daang taon bago pa man dumating ang mga Espanyol. At paano naman ang ginto? Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamayamang kasaysayan ng ginto sa buong Asya. Isang katotohanang madalas na nalilimutan. Ang mga Pilipino noong sinaunang panahon ay may mataas na antas ng paggawa ng ginto. Ang mga natuklasang artifact ng ginto sa Agusan, Cotabato, Palawan at iba pang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita ng kahangahangang kahusayan sa metallurgy. Ang Golden Tara of Agusan, isang estatwang ginto na natuklasan sa Agusan del Sur at posibleng may kaugnayan sa Hindu-Buddhist na mga tradisyon, ay patunay ng sopistikadong relihiyon at artistikong kultura noong unang milenyo CE. Nang dumating ang mga Espanyol sa ika-16 na siglo, nagulat sila sa dami ng ginto na nasa mga Pilipino. Sinabi ng mga unang Espanyol na halos lahat ng tao sa baybayin ay may gintong palamuti sa tenga, sa leeg, sa kamay, sa paa. Ang mga datu ay nakasuot ng halos puro ginto. Saan galing ang lahat ng ito? Mula sa mga minahan ng Pilipinas mismo at mula sa daan taon ng kalakalan na nagdulot ng yaman sa mga Sea King ng arkipelago. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi tinuturo sa mga paaralan. Ang papel ng kababaihan sa sinaunang lipunan ng Pilipinas. Sa maraming sinaunang lipunang Pilipino, ang mga babae ay hindi lamang mga asawa o ina. Sila ay mga babaylan, mga espiritual na leader,
manggagamot, at tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga anito o espiritu. Ang papel ng babaylan ay isa sa mga pinakarespetadong posisyon sa lipunan. Bukod dito ang sinaunang batas ng Pilipinas, tulad ng Code of Kalantiaw at Maragtas, bagaman ang ilang aspeto ng mga ito ay pinagtatalunan ng mga historiador, ay nagpapakita ng mga lipunang may karapatan para sa kababaihan na magmay-ari ng ari-arian, magdiborsyo at magmana. Ang mga babae ay naglalayag rin, nagtrabaho, nagutos. Sa maraming sinaunang pamayanang Pilipino, ang pamilya ay bilateral. Ang pagkakakilanlan at pamana ay maaring manggaling sa alinmang magulang na ibang-iba sa maraming sinaunang kultura sa mundo na mahigpit na patrilineal. Ito ay isang napaka-importanteng detalye. Ang mga sinaunang Pilipino ay hindi lang mahusay na manlalayag. Sila ay nagtatayo ng mga lipunang may balans at dignidad para sa lahat. Kaya ngayon, ilang libong taon na ang nakalipas, isipin mo ang isang araw sa buhay hinang isang sinaunang Pilipinong manlalayag. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Ang hangin mula sa dagat ay malamig pa, ngunit makilala niya ang amoy nito, ang asin, ang mga balat ng niyog na pinapatuyong sa baybayin, ang usok ng apoy mula sa mga bahay kubo sa itaas ng dalampasigan. Ang kanyang balangay ay handa na. Ang mga tali ay sinubukan. Ang layag ay nakarolyo. Ang kargamento, uling, tela, ginto at mga kalakal para ipagpalit ay maingat na nakalagay sa ilalim ng bangka. Ang kanyang mga kasama ay mga lalaking lumaki sa dagat na natutong basahin ang mga bituin bago pa nila natutunan ang mga pangalan ng mga kalye. Habang lumalayo sila sa dalampasigan, ang manlalayag ay tumitingin sa langit. Hindi siya gumagamit ng kompas. Wala pang kompas. Hindi siya gumagamit ng mapa. Kahit mayroon man, hindi siya paaralang edukado sa kartografiya ng Europa. Ngunit kinikilala niya ang Crook, ang Southern Cross, at ang kinatatayuan nito sa kalangitan ay nagsasabi sa kanya ng direksyon. Kinikilala niya ang mga pattern ng alon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang paraan ng pagbabago ng tubig kapag malapit na ang lupa, kahit hindi mo pa ito makita. Kinikilala niya ang mga ibon na lumilipad palayo sa gabi. Palatandaan ng lupain sa silangan. Ito ang wave piloting at star navigation. Isang sistema ng kaalaman na naipon sa libu-libong taon ng karanasan na ipinasa mula sa ama patungong anak, mula sa guro patungong mag-aaral, mula sa henerasyon patungong henerasyon, at ang kanyang destinasyon, marahil ang Borneo para sa kalakalan, marahil ang Maluku para sa mga pampalasa, marahil isang lugar na mas malayo pa, isang lugar na hindi pa may pangalan sa anumang mapa ng Europa. Ito ang mga Sea Kings ng Pilipinas. At ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa mga bangka at ginto. Ang pinakamahalaga nilang pamana ay ang kultura, ang wika at ang DNA. Ang Austronesian Language Family, ang pamilya ng mga wika kung saan nabibilang ang Filipino, Tagalog, Cebuano, Ilocano at daan-daang iba pang mga wika ng Pilipinas ay isa sa pinakamalawak na kumalat na pamilya ng wika sa kasaysayan ng mundo. Mula sa Madagascar sa kanluran hanggang sa Hawaii sa silangan, mula sa Taiwan sa hilaga hanggang sa New Zealand sa timog. Lahat ng ito ay nagmula sa iisang pinagmulan. At ang pinaka-mainstream na teorya ng mga lingwistika at genetikang agham ngayon, ang Out of Taiwan o mas tiyak na Island Southeast Asia model ay naglalagay sa Pilipinas bilang isang central na hub ng pagkalat ng mga taong ito. Ang ating mga ninuno ay hindi mga passive na kalahok sa kasaysayan ng mundo. Sila ang nagpalawig ng kasaysayan ng mundo. At narito ang isang katanungan para sa inyo na gusto kong marinig ang sagot ninyo sa comments. Kung ang mga sinaunang Pilipino ay nakarating na sa Madagascar, sa Pasipiko, sa buong Asya, bakit sa tingin ninyo ay hindi sila nakarating sa Amerikas bago pa man si Columbus? May mga teorya na nagmumungkahi na posible ito. Ano ang inyong iniisip? Ilagay ang inyong sagot sa komento. Gusto kong marinig ang inyong perspektibo. Habang lumalapit tayo sa katapusan ng ating paglalakbay ngayon, nais kong isaalang-alang ang isang bagay na mas personal. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa diaspora, ang pagtingin sa sariling kasaysayan ay madalas na nakakaramdam ng kawalan. Ang mga kwento ng kolonyalismo, ng pagsupil, ng pagkawala ng kultura, ito ay mabigat. Ngunit ang kasaysayan na ating tuklasin ngayon ay nagpapaalala sa atin
Bago dumating ang lahat ng iyon, mayroong isang tao, ang iyong ninuno, na tumayo sa proa ng isang balangay sa gitna ng malawak na karagatan, na tumitingin sa mga bituin at hindi natakot. Hindi siya naghintay na tuklasin, siya ang tumuklas. Hindi siya naghintay na turuan, siya ang nagturo. Hindi siya nasa gilid ng kasaysayan, siya ang nasa sentro ng isa sa pinakamagandang kwento ng paglalayag at pagunlad ng tao na naganap sa mundong ito. At ang dugo niyang iyon, ang kanyang tapang, ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagmamahal sa karagatan ay nananalaytay pa rin sa iyong mga ugat ngayon. Ikaw ay angka ng mga Sea Kings. At bago tayo magtapos, kung naabot ka ng video na ito at naramdaman mo ang pagmamalaki at pag-usisa tungkol sa iyong kasaysayan, iyon mismo ang layunin ng channel na ito. Ibalik ang mga kwentong ninakaw sa atin. Mag-subscribe na ngayon para hindi ka makaligtaan ng susunod na pagtuklas. Sapagkat marami pa tayong lilimiin, marami pa tayong ibubunyag, at marami pa tayong kasaysayang ibabalik sa ating mga puso. Ang video na ito ay isang artistikong rekonstruksyon na ginawa gamit ang artificial intelligence na batay sa mga pampublikong record na arkeolohikal, lingwistiko at historikal. Ang mga visual ay hindi literal na larawan ng nakaraan, kundi mga interpretasyon na layuning gawing buhay ang mga katotohanan ito para sa ating mga mata. Para sa pinakatumpak na impormasyon, inirerekomenda naming kumonsulta sa mga opisyal na mapagkukunan tulad ng National Museum of the Philippines, mga peer-reviewed na pag-aaral ng Austronesian Archaeology at mga akademikong publikasyon ng University of the Philippines. Ang kasaysayan ay kabilang sa lahat natin, at ang paghahanap ng katotohanan ay responsibilidad nating lahat.